So, paano yan, bro? Ha? Spark plug yata, ay magtuloy. Spark plug? Kasi naman ako, ay magtuloy eh. Sige nga. May pagawaan dyan eh. Kasi kagabi, laksa ko lang dito, boss. Barila, wag na malolos. Oo. So, napalaban yung motor ko. Mukhang subok na nga itong motor mo eh. Oo. O, dali na, tulak ka ta. Diyan ka ba, dahil na pagawaan, boss. Sige. Game, hawak. Sanay ka ba tinutulak? Ha? Sanay ka ba tinutulak? Oo, sanay ka magtulak. Ayaw magtulak eh. Sanay ka magtulak? Oo. Ikaw, pasalamat kayo na si Duterte. Hindi, joke lang. Huwag ka masyadong malayo, bro. Pagawaan na lang, pagawaan na motor. Ay! Ilagay mo na muna manigela mo. Okay. Yan. Pwede ba? Tama ako na lang, boss. Ha? Saan punta? Pauwi na. Saan punta? Yan lang ako, taga-Kikinto lang ako. Wala ako na tapo eh. Nagmamatar ako. Kasi lang namamatay-matay na. Ito, kaya nag-park lang. Oo. Nakasakay na wala kagabi eh. Ha? Madalas na ulan. Ayun na, wag mong kumawin. Wag na lang lang. Pipili mo na basa? Sabi mo na, basta itong park lang eh. Ilang. Sana, sandalan park lang. Ayun, mabili lang. Padiretso mo muna. Nakababa dyan, pagawaan niya. Oo, teka. Nakakatapo ko lang eh. Oo, isang ano na lang. Oo, teka, ito ka muna. Ito na. Yes, sir, thank you. Sige. Kunti na lang. Oy, huwag kayo magpadali. Alam niyo sila eh. Hindi na pa eh. Okay ka na dyan? Okay. Ayun na, may shop dyan si Masato. Sige. Pinahalo. Let's go. So may paparang tayo. Ha? Surprise. Ay, sorry. Dati ko itong ano ah. Kasi Jilin no. Big sa Malolos ko pa nabili sa ito. Oo. Sa Malalas pa yan? Ay, sumapang pala. Sumapang matanda pa. Sumapang matanda pa. Yes po, ano po sa inyo sir? Pipili po sila ng helmet. Sige, sir. Bali dito po sa mga... Ba't mo sila i-surprise? Bakit? Dito ka nagawin kasi. Ano bang magandang helmet bagay sa kanila? Pili mo na lang sila bro. Pili na lang kayo sir kung anong mga trip ninyo. Hindi na pinipiliwan po. XL, what lang? Oo, ano to kayo sir? XL. Check po natin kung may stock pa tayo. Ito dito. Meron na kayo sir. Medyo manipis na nga to sir, itong helmet mo. Patukan natin ito. Ito po yung kasama natin. Ganyan po yung kasama. Kaya na yan. Kaya ng isot yan. Yun, okay. Kukunin daw nila sir. Kukunin niyo po ba, sir? Kukunin niyo po, sir? Bali ano sir? Ano talaga?
pinapili kayo ng pamangkin nyo kasi yung pamangkin nyo po yung magbabayad talaga para sa inyo. Surprise! Wala, ang weirdo siguro nung ang weirdo siguro nung pakiramdam nila, sir, na tumitingin na sila pero nire-ready na yung yung mga box. Teka lang, hindi pa kami bibili. Hindi, surprise daw po ng pamangkin nyo po yan para sa inyong dalawa. Yan o. Solid, no? Yan yung mga madalas na nangyayari dito sa loob. Oh? Bakit? Innovation lang. Talagang palitin na rin pala talaga yung mga helmet nila, no? Maganda yan, sir. Yung mga helmet na yan, sir, hindi yan umiimbis ang foam niyan. Geely fanatic yung pamangkin. Yan yung mga normal na mga eksena dito sa First Time Moto. Dinadala yung mga kamag-anak nila, mga girlfriend nila, sinasurprise dito, pinaprank-prank. Uy, ngayon lang ako nakita ng patio. On cue naman yun. Magandang araw mga first timers, napakainit ng panahon pero alis tayo. Nakakita na ako ng patio. Dumaan, nakakita ka na sa personal? Ako rin. Oy, may balita ako hindi na kayo naglalaro ng ML. Hindi pa naman nawawala yung ML maglaro na kayo para may pumasok na customer. Para may customer, maglaro ng Mahal, alis mo na ako. Ha? Magdadala mo na ako dito mga kalakal Huwag kang magagalit sa iuwi ko dito, ha? Sige, bye-bye. Bye-bye, Angela. Bye-bye, bro. Anong motor yan, bro? Yung motor mo? G? Z200 Motor Star. Yan lang ang gusto kong bro. May ganyan ba yung Rusi? May ganyan din? Mas maporma tignan to Mas mataas nga lang ng deliver. Pero mas pogi tignan to, no? Maraming mga motovloggers na nakaganyan Spike, dyan ka muna. Yung nagamit ni J. Mark Ken pang deliver. Pambili ng ulam. Good morning, Madonna. Alis tayo. A&M Closet. May mga kapitbahay na kami dito. Ayun A&M Closet. Tsaka dito sa kabila naman is sapatusan. Ayan, buti hindi sila nag-away-away ng dalawa Huwag mag-away-away. Lahat naman may karapatan maghanap buhay. Ayan, pero bumili na ako ng sapatos dyan. Bibili na ako ng cup dyan para supportan natin sa mga katabi natin. Supportahan lang tayo sa paghahanap buhay. Okay, let's go, Madonna. Another day, another vlog na naman tayo. Bye, First Time Moto muna. Pinapasuotan naman sa akin ni Angela itong gintong to. Kumikinang-kinang pa Okay, tulad nga ng sinabi ko kahapon, ay sabi ko aalis tayo para may tumatawag din naman sa akin. Tulad nga ng sabi ko kahapon, may kukunin tayong motor sa DC Monorack, yung RS100, Yamaha RS100. Ito yung sobrang lumang motor na, classic na motor. Na-post ko na nga to sa Facebook kanina. At nagtatanong-tanong ako kung anong pwedeng pangalan natin dun sa project bike natin, no? Ang tagal dumating nung in-order ko na Moto Wolf na lagay ng GoPro para kay Madonna. Sa Quezon City lang naman yun in-order. Sa Shopee ko kasi nabili. Hanggang ngayon, pang-apat na araw na, wala pa rin. Parang mas okay pa nga sana kung minotor ko na lang doon sa shop nila. Doon ko na lang binili kaysa nagantay ako ng matagal. Wala tuloy tayong camera dito. Sana nakikita nyo sana yung kagapuhan ko kapag naka-helmet ako. Kapag naka-helmet lang, ha. Bukas pa naman, pumunta na tayo na Doña Remedios Trinidad. Ilalaban ko muna si Spike na to kahit ganito yung sitwasyon nito at yung takbo nito wala talaga. Ano na talaga to, talagang malamya na talaga. Si Madonnang malamya.
Kahit anong piga mo dito, wala nang ano to, wala nang lakas. Kakalali lang tayo. Tignan nyo ha, kahit birahin ko to dito, tignan nyo to dito ko, kahit birahin ko yan, wala nang ano yan, torque. O tignan mo ha, o wala na, di ba? Isa pa. Wala, di ba? Yan ang ipapakayos natin soon kay Doc Gaddy na GTR Speedtech. Pagkagaling ng DRT, iiwan ko na ulit to sa shop para magawa na nila. Para at least kapag okay na siya, kondisyon na siya, edi game. Gagamitin na natin siya palagi sa mga biyahe natin. Pero ngayong araw muna, kunin muna natin yung isang motor natin doon. Nakabaklas na yun pero kakarga natin sa L300 at iuwi natin dyan sa shop. Iakit ko muna sa second floor, doon muna siya. Kunin lang muna natin yung sasakyan sa bahay. Ano na? Ano na? Ano na? Wait lang, dito ko muna tayo park. Ilalabas natin yung sasakyan. Dito ko muna. Sa mga naghahanap kay Rap-Rap pa, dyan lang si Rap-Rap. Pero ngayon, wala. At may trabaho si Rap-Rap. Soon, makikita nyo rin siya sa vlog ko. Kumustahin lang natin. Let's go. Pupunta tayo kay Tito DC. Aba, nandito si Biyaya. How are you, Biyaya? Tapos na ako na kumain. Lalabas muna natin yung sasakyan. Welcome again sa aking kwarto. Nice. Ito ang kwarto ko dati. Ito yung editing room ko dati. Dito ako, syempre mga panahon ng pandemic, dito ako nakatira pa sa bahay. Umuwi-uwi naman ako dito sa bahay, pero sa shop na talaga tayo madalas. Naalala ko sa mga dating talagang sumubaybay during the pandemic talaga na halos na itawid natin yung lockdown na andito lang sa loob ng kwarto na to. Ang laki na lang pinagbago, no? Yung mga pailaw na ganyan. Wala na dito yung kama ko. Wala na rin dito yung computer ko. Yung laptop na ginamit ko sa pag-edit. Nasa First Time Moto Laguna na. Nandito, i-set up na to. Nagiging kwarto na to ni Hana. Kumbaga study room niya. Dito siya nag-online class. Dito rin siya nag-computer. Ayan yung computer na regalo sa kanya ng tita Prisha niya. Ito yung bike niya. Ang dami na nagbago. Kaya every time na po. Ito, syempre classic classic na ano to, na aircon na binenta sa akin na Rap-Rap. Alam niyo na anong kwento niyan. Si Rap-Rap wala dyan nasa trabaho kaya, pero minsan bibisitahin na rin siya para makita niyo rin siya. May hinahanap ako na parte ng Aerox dati. Oh, baka nandito. Ayun! Nakita kita! Ipaggagabitan tayo nito. Hindi para sa Yamaha RS100 natin. Mamaya, sasabihin ko sa inyo sa huli. Dalawang bike ang aasikasuhin natin. Isa yung i-build natin ulit, papagandahin natin. At tapos, meron, hindi ba naalala nyo sinabi ko sa inyo kagabi na meron tayong kukuning isang motor na Aerox sa Binyan, Laguna. Dalawa ang aasikasuhin nating motor. Ayaw. Okay. O, seatbelt ka. Seatbelt. Sa tulog mo. Okay lang. Kita ko sa sarili ko. Sinama ko naman na si Hana. Dati nung wala pang sticker yung sasakyan natin, ha? Ano siya nakakapag-drive tayo ng dire-diretso lang. Ngayon may sticker na. Ang dami nang humahabol ng mga motor. Ang dami na bumabati. Tinted to, tapos minsan may motor dito sa tagiliran, kakatok, asuksa mo, yung sticker. Mga bang first timer? Ayun o. Oo, tuwitingin siya. Ha? Tuwitingin siya. Ayun o, buksan mo yung pintuan. Hello sir! Ando ka pa rin sa Sumapa? Nasa Giginto ako madalas po ngayon, pero bukas pa rin yan. Nandiyan ako paminsan-minsan, bumibisita. Ulit ako, si First Time Moto pa rin. Ingat sir ha! Ingat. Just a normal day ng daddy mo. Daddy, bakit gano'n? Dati suplado mo. Paano klaseng suplado? Mailap ka sa mga tao. Noon yun. Siyempre
Siyempre kailangan natin pag-aralan yun kasi ewan ko bakit nga rin nawala sa akin yung ganun. First impression lang naman sa akin yung sa dati mo yung suplado. Kasi nga tahimik nga ako, hindi naman ako pala kwento, pero ngayon pala kwento na ako, di ba? Kahit sino ngayon, pag tinatawag ako, hinihito ako na. Dati, hindi no? Napansin ko dati yun. Pag tinatawag ako, tatakasan ko yan! Bibirahin ko rin yung motor ko, pero ngayon pag may tumawag sa akin, ano na, huminto na ako. Alam mo kung bakit? Siyempre, hindi naman magiging ganito ang sitwasyon natin, di ba? Na dati mo na kung wala yung mga first timers, wala sumusuporta. Kaya ibabalik natin nak sa kanila yung bati nila na yung pagbati lang naman dapat matutunan mo rin maging gano'n paglaki mo. I bet ngayon palang bata ka, matutunan mo. Siyempre. Siyempre. First time moto L300, DC Monorack L300. Alam nyo ba na bago tayo nagkaroon ng sarili natin L300 ay itong DC Monorack L300 ang talagang tumulong sa amin simula nung nagsisimula pa lang kami. Diba nakikita nyo yan, dinadrive ko yung sasakyan na to. Hinihiram namin to kay Bro Jomar ng DC Monorack. Usang loob niya, pinapahiram sa amin yung na sasakyan na kuya, ati presya, gamitin nyo gamitin yung sasakyan. In time makakabili rin kayo, ipon muna, pagulong-gulong lang muna kayo ng puhunan nyo, kumita, wag muna kayong bibili agad. Pagkapag kumita, ipagulong nyo ulit hanggang sa darating naman ng time ay makakabili kayo ng sarili yung sasakyan. Kaya talagang ang laki na naitulong ng DC Monorack sa buhay namin, sa negosyo. Kaya ganun ko pinapahalagahan yung mga taong talagang dumamay, talagang tumulong talaga kung paano kami maging okay sa buhay. Isang DC Monorack dyan. So di ba? Lahat nagkakatotoo. Ang bumitaw nun is si DC Monorack, ang isang taong bata pa, 23 years old, pero grabe ang success sa buhay. Tiwala lang, magkakaroon kayo ng sarili yung L300 at hindi nagtagal, meron na tayong sarili nating sasakyan dito. Di ba? At dati hinihiram namin to. Siyempre, sa dami ng order ng DC Monorack ngayon, minsan kailangan nilang kinukulang ang sasakyan nila pang deliver. Anytime ay hinihiram din natin yan. Pinapahiram din natin doon sa DC Monorack para pa sa mga deliveries nila. Ganun lang, bigayin magkakaibigan. Pulin na natin yung motor. Tara nak! Let's go! Diyan ka lang? Namiss kita? Naalala ko yung ano? Pagdating ko nakita ko yung L300 dating humihiram-hiram na ako sa'yo. Gundo, excited na rin. Oo. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nanghihiram-hiram lang. Tapos sabi ko, binitawan mo dati na wag muna kayong bibili, pagulong-gulong lang. Yung tayo makakabili din ko na. Thank you bro. Kunin ko na yung ano, yung Nilalabas ka na. ayan. Paano mo, linis mo, tapos dalhin mo ulit dito, powder coat natin. Oo, scrambler na lang daw para may service yung isa naming admin dun sa pang-deliver ng ano. Kung ano-ano na nangyayari dito bro sa lupa, ano mo? Sa'yo na rin to? Hindi pa. Hindi pa. DC Monoracks. Ito na rin ang ba. Pwede ba ipakita to? Oh yan, nakikita naman nila sa Facebook yan, no? Lahat yan nagsimula nung pandemic lang. Ha? Ito malapit na. Parang lahat yata ng lupa sa baligod mo bibili. Baka umabot tayo sa point na barangay DC Monorack na tayo. Silipin ko lang dito bro.
grabe yung progress ng DC Monorack. Simula na pumunta tayo dito, syempre matagal-tagal din kasing panahon na hindi tayo nakapunta dito. Pansin rin niya si bro DC Monorack, si bro Jomar ay hindi na rin natin madalas nakakasama kasi simula nung nag-e-expand na yung DC Monorack at kahit tapos kahit tayo kahit paano nagkaroon tayo ng ibang branch, parang sumikip na yung mundo natin, bro. Ganun talaga, no? Oo. Importante magkakaibigan. Oo naman. Kahit mabisi man, at least nagiging busy lang tayo sa paghahanap buhay natin. Konting silip lang sa DC Monorack. Ito bro, bago na to. Bago na to. Dating court to, di ba? Ito yung court na. Diyan tayo nag-basketball. Dito ako siniko nung trabador mo. Bakal yung siko, namagaya yung dito pala yun, dito. Namagaya yung ano ko. Bukul eh. Dito, ano na to, Puro welder. mga welders dito. Pinaka na silang boot. Ay, parang mga kabutil lang talagang tumutubo ah. Tapos ito, nakalinya to sa bibili mong lupa. Wala pa kasi ay 520. Kasi ito, kapagawa ko ng ano dito, bodega. Ito pa, sa loob. Expand ng bahay niya, grabe. Ay, yung MT10 mong, ano na? Nakatambak na lang to ah. Pinakarbo mo pala, nakatambak lang ah. Carbon lahat yun. No. Saka tinambak. Kasama mo ako nung binili yan eh. Tinatambak lang at least eh. Dyan lang yan. Expand ng bahay, huwag natin pasukin. Private property yan. Ito ang dating DC Monorack. Ngayon bro, ano naman gagawin mo dito bro? Bodega. Bodega. Dalawang kapag yun. Patita. Higyan. Para mabalik. Plywood na lang ginawa na. Pinolik. Oo. Yung mga magandang mga kapal rin yan. Mga kapal na. Oo. Bodega, tapos opisina. Hindi na mapigilan. Hindi man kami na madalas magkita na kami. Pero lagi ako updated sa mga post niya kung anong nangyayari. May stock eh. Kung saan na nakalagay eh. At least kung may bodega na dito. Sabay bodega dito? Dito? Ito yung bodega. Grabe bro. Ayun, pick upin ko lang. Sabi ko nga, dapat talaga project namin yun. Kaso nga lang bro, na busy kasi talaga tayo. Hindi na talaga kaya eh. Oo, parang isang taon yun natin ginawa to eh. Pero yung mga videos na sa akin pa rin. Makita yung binaklas natin. Ito na yun. Ito na siya. Lilinisan na lang natin yan. Powder coat para mas maganda. Sige. Kung may oras pa, pero kung wala ng oras, pa-assemble mo na. Hindi. Pero mas maganda yan, naka-powder coat talaga. Naka-powder coat, no? Nakausap ko naman na bro yung katabi kong shop. Oo, matino naman to. Oo, kaya daw niyang ano to, ayusin. Matino naman yan, sasalpak na lang yan. Ang gagawin na lang dito, paint remover. Dito. Para matanggal yung dati, tapos tsaka natin. Oo. Ako lang titira, kami na lang. Para at least eh, ano. Pagkala dito, bubugahan. Bubugahan na lang. Yeah. Okay. Tapos ay may mga tangki. Kasi basta lahat ng baka. Ito siguro manibela. Ito parang. Ito ba yung manibela niyo dati? Hindi ko alam kung ano dito. Parang hindi eh. Pero parang pag ganun dun. Bali. Ano, mahaba? Oo. Yun lang dalawa nakita ko eh. Tapos ano lang ano, yung gulong, yung dalawang gulong. Yung gulong na dyan. Oh, yun na yun. So far, yan na yan. Ay, maganda yung tape powder. Ah, ito yung mga ibang parte. Okay. Sige. Oy, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Skincare. Skincare. Kala ko mamagaipin mo eh. O siya, sige. Ayan, salamat po. Sa tagal lang nagkulay lupa na siya. Dalawa na lang. Ito pa rin ang gagamitin ko mga tambutso bro. Yan pa rin yung mga yan. Ito po. Ngayon pa no? Ay yung karton na lang. Ito yung Batman. Kita ko nga yan bro. Grabe yan. Pang malakasin. Kaso laklak sa gasolina yun eh. Pero wala ko lang. Hindi mo naman niinda gasolina eh. Ito yung swing arm, yung tangke. Dami kong lilinisan pero gusto kong gawin yan. Ang bigat na. Mga takip naman ito nandito eh. Lahat eh, di ba? Ayun. Pati sa entry. Pwede na dyan. Siguro pagpiliin. Sige. Bagaan lang yan.
Parang di ka pumubuhat ng ano. Nasaan yung sumiko sa akin dati? Wala dito. Dapat. Dapat. Busog na po kami. Busog na. Busog na. na. Tapos na. Tapos na. Kumain na, Nay. Salamat. Alam mo kailan taon na si Tito Jomar mo? Ilan to? 24. Ngayon? Yata, 23, 24. Yata Sipin mo, no? Sa ganung edad, no? Ngayon lang? Oh, mga 24 na siya. 24. Kala ko... Ano ba ginagawa ko nung 23 ako? Ano, ano? Grabe na. Rockstar chap. Banda-banda, no? Nagano kasi kami, may pinikap na kami. Meron, nandiyan pa rin. O, tara. Eh, bilag ko para kasama kayo. Tanggalin yung mask ko. Wala ako dalang sticker, nasa shop ang sticker eh. Tara, picture na tayo bro. Ayun. Yun, thank you. Depende, pag nakamotor ako, may sticker ako. Uy, first time yan. Hello. Lalabas pa kami sa meeting yan. Trivia. Ito dapat ang first time moto main. Ito mismong Metrobank na yan. Kaso wala eh, naunahan na tayo nun kaya doon tayo sa gigil. Wala lang, share ko lang. Bye bye. Enjoy your KFC. Okay, bye bye. Sige. Ha? Ingat kayo. Sige. Bye. Ang ganda ko. Talago na magsalita doon eh. Bye bye. Bye. Isa pa. Alam niya yan eh, isa pa. Bye. Yan. Bye-bye. Okay, off-cam banding done. Grabe yung amoy nitong sampagitang binili ko sa bata oh. Ang bango eh. Kaso parang ano, dinadalaw ko ng namayapa mo kamag-anak. Yan na ang ating Yamaha RS100. Nagbisto lang ambulansya yung L300 natin. Nagdala ng bangkay ng motor. Yung project na yan na motor, hindi naman natin mamadaliin yan. Pero hanggat maaari, kung ano yung mga kailangan linisin, kasi papapinturahan pa natin yan. Yung mismong frame, papapinturahan, kikis-kisin pa namin yan yung dalawa ni J-Mark, yung kasama ko sa shop na lalaki. At din natin. Tapos yung mga parts na ikakabit dyan, yung mga kulang dyan, yan yung ipoprovide naman ng Skypoint Motor sa atin. So parang wala tayong gagastusin dyan sa motor na yan, kasi sponsored ng Skypoint Motors ang mga kulang na mga pyesa at accessories ng motor na yan. Yung upuan yan, matik na yan, kay Boss Batosay ko ipapagawa yan. Single lang na upuan ang bibili ko dyan, yung pang isang tauhan lang, pang isang tao lang na upuan. Kay Boss Batosay natin ipapagawa yung upuan na maliit, pang single seater lang. Tapos dito ko na rin ikikwento yung mga tao na kasalubong ko, yung mga rider yung napapatingin sa sasakyan, kasi alam kasi nilang sasakyan ni Boy P to. Kapag wala akong biyahe na nakikita nyo sa vlogs, ako ang nagdadrive ng sasakyan nito. Pero kapag nakikita nyo sa YouTube na ako ay nasa biyahe at nakita nyo sa kalsada itong L300 na first time moto, ay iba ang nagdadrive niyan. May driver kami kapag wala ako. Pero kapag andito ako at walang biyahe, ay ako talaga ang hands-on na nagdadrive ng L300 para mag-deliver ng mga helmets sa mga dealers and resellers natin. Pick up, hatid sa mga cargo ganyan. Ako talaga ang nagdadrive dyan. Kaya sabay-sabay talaga yan. Pag-vlog, pag-deliver yan. Tapos kung ano-ano pa yung mga pinag-atubag natin na pag-aayos ng mga motor-motor na ganito. Tulad yung sabi ko kanina, meron tayong dalawang pa-projectan ng motor. Yung isa, ito, no rush naman itong Yamaha RS100 natin, kasi marami pa tayong gagawin talaga dyan. Pero uti-utiin natin yan. Pero yung isa na motor na project natin na kukunin natin sa Binyan, Laguna, is yun si Jeprox,
Yun yung motor ni Becoming Filipino, Nicolas. Nasa Binyan, Laguna yung motor ni Nicolas, iniwan niya doon, na which is pipick upin natin pag uwi natin ng Laguna. Idadali natin dito sa Bulacan para i-condition natin. Tapos yung mga dating mga pyesa, mga accessories ni Madonna, like shocks, yung mga para mga basta may mga panggilid dati ni Madonna na stocks na hindi ko na ginagamit, is nakatago lahat yun ang ipapalit natin doon sa motor ni Kulas. Dadali natin siya sa GTR Speedtech, papakondisyon natin, papalinis natin yung loob, pati labas, at kung anong pwedeng idagdag, kung anong pwedeng palitan, papalitan natin, no? Tapos papalagyan natin ng panibagong stickers, aayusin natin ulit. Bangkay na bangkay yan, bro. Pero sarap yun, no? Oo. Nililisan ko mamaya. Basta, baba na natin. Ayan. Parang excited na rin si J-Mark sa gagawin namin. Multitask ka ngayon, magbebenta ka ng helmet ngayon, tsaka magagawa tayo ng ganyan.